bago ka mag-scroll, upo ka muna dito. Kasi dito sa channel na to, mga kwentong totoo ang lasang ikakwento ko. Pag-ibig na hindi perpekto, pero totoo. Kwento ng mga ordinaryong Pilipino. Kagaya mo, kagaya ko. Kaya kung handa ka na, kumuha ka ng kape mo at simulan na natin. Ito ang kwento ng Pabalik-balik sa ospital, akala ko check-up lang. Pero nung sinundan ko siya, doon ko nalaman ang toto niyang dahilan. Grabe, kung may makikinig sa story na to at nakaranas din ng ganito, alam niyo na yung pakiramdam na parang hinihila kayo pabalik sa isang taong dapat sana ay tinapos niyo na. Ako yun. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung tama ba yung ginawa ko. Bago tayo pumunta doon, isubscribe niyo muna ang channel na ito kung gusto niyo ng totoong kwento, walang palabas, at sundan niyo ako hanggang sa dulo. Kasi sa part 2, may lalabas na hindi niyo aakalain. Simulan na natin. 2024 pa po kami ng boyfriend ko. Normal lang kami noon. Yung tipong nakikita kami after work, may date every weekend, tawagan bago matulog. Walang kakaiba. Typical na relasyon. Hanggang sa may nangyari. May minor operation siyang kailangan ipagawa. Hindi naman siya seryoso na confined lang siya ng isang araw sa ospital tapos pinauwi na. Sabi ng doktor, walang dapat ikabahala. Kaya nung sinamahan ko siya, hindi ako natakot masyado. Isang araw lang naman, di ba? Kinabukasan, uuwi na siya, magpapahinga ng ilang araw, tapos babalik na sa normal. Yun ang akala ko. Pero pagkatapos ng ilang linggo, parang may nagbago. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ng tama pero nafe-feel mo yun, di ba? Yung slight na pagbabago. Wala namang malaking laban, walang drama. Pero yung boses niya sa text, yung dating agad-agad siyang sasagot, naging mahaba na yung response time. Yung dati araw-araw kami nakikita, naging once a week na lang. Tinanong ko siya, diretso. May problema ba? May nagawa ba ako? Sabi niya, wala naman daw. Baka daw dahil sa operation niya. Baka nahihirapan lang siya, marami siyang iniisip. Wala naman daw ibang dahilan. At syempre, pinaniwalaan ko siya. Bakit ba hindi? 6 na buwan, 1 taon kaming magkasama. Bakit ako mag-iisip ng kung ano-ano? Pero kung babalikan ko ngayon yung sandaling yon, doon na pala nagsimula lahat. Lumipas pa ang mga linggo. Mas madalas na siyang bumabalik sa ospital. Sabi niya, follow-up check-up lang daw. Normal naman yun, minsan-minsan, pero 5 beses. 5 beses siyang nag-follow up para sa isang minor operation. Kahit sinang may common sense, magtataka. Kaya tinanong ko rin siya. Hindi galit, curious lang talaga. Ang dami mo namang check-up ah. Minor lang naman yung operation mo, di ba? Ano ka ba, para sure lang. Iba't ibang specialist kasi. Doctor's order. Tinanggap ko na lang. Doktor naman nang may sabi. Ano pa bang masasabi ko? Pero, meron talagang kumakalabit sa dibdib ko. Yung feeling na parang may kulang sa sinasabi niya. Hindi ko pa alam kung ano, pero nandun na. Isang araw, sinabi ko sa kanya, sasamahan na kita sa susunod mong check-up ha? Gusto ko rin makausap yung doktor mo para malaman ko kung ano talaga status mo. At bigla, parang may kung anong nagbago sa boses niya. Ay, hindi na kailangan. Okay na ako. Wala na akong next check-up.
wala nang next check-up. Pero ilang linggo lang ang lumipas. Bumalik na naman siya sa ospital. Akala ko wala ka ng check-up? Ay, kasi bigla na lang. May sinabi yung doktor. Kailangan ko lang i-check ulit. Kahit anong check-up, kahit anong dahilan, basta nasa ospital siya. Doon na talaga nag-alarm sa akin. May mga tao na sasabihin, sobra ka lang mag-isip. Marami din akong kausap na sabi, baka totoo naman. Minsan kailangan talaga ng ilang check-up. At gusto ko silang paniwalaan. Pero may pakiramdam na di mo talaga maiiwasan. Yung tipong hindi mo mabigyan ng pangalan, pero alam mong may mali. Sinabi ko sa sarili ko, kung wala talagang nangyayari, edi wala akong dapat ikatakot. Susundan ko lang siya. Titignan ko lang. Kaya isang weekday, nag-absent ako sa trabaho. Oo, alam ko, hindi maganda yon. Pero yung kutob na yon, hindi ko na napigilan. Nagpunta ako sa ospital at nakita ko siya. Nakaupo, naghihintay. Sabi niya, nasa pila daw siya. Hinihintay tawagin. May kung anong hindi ako sigurado, pero makikita mo sa mukha niya. Kinakabahan siya. Bigla akong dumating, hindi niya inaasahan. Tinabihan ko siya. Umupo ako sa tabi niya. Hindi ako tiningnan ng diretso. Ang tagal mo dito ah, sabi ko. Marami lang talaga bago sa akin. Sabi niya, mabilis. Halos hindi tumitingin. Umupo lang kami. Tahimik. Naghihintay. At habang naghihintay kami, doon nangyari ang ikinagulat ko. May pintuan doon. Papasok sa isang room. At bigla, lumabas ang isang nurse. Tara love, lunchtime! Love. Tumingin siya sa direksyon namin at nakita niya akong nakaupo sa tabi ng boyfriend ko. Bigla siyang huminto sa paglalakad. Tapos, parang walang nangyari. Lumiko siya papunta sa kabilang side. Naglakad palayo. As parang hindi niya kami nakita. As parang wala siyang narinig na sinabi. Pero narinig ko. Malinaw. Tara love, lunchtime. Tumingin ako sa boyfriend ko. Hindi na ako nagsalita. Hindi ko na kailangan. Kasi doon ko na-gets lahat. Hindi siya nagpapa-check up. Pumibisita siya. Sa nurse na yun. Yung nurse na siyang nag-alaga sa kanya nung naoperahan siya. Isang araw lang siyang na-confina. Pero isang araw pala, sapat na para magmahalan sila. Isang araw. Isang araw lang. Hindi ko na kailangan pang magtanong. Pero tinanong ko pa rin. Kasi kahit alam mo na sagot, gusto mo pa ring marinig mula sa kanya. Kailangan mo marinig. Sino yun? Tumingin siya sa akin. At doon niya sinabi, sorry, nagustuhan ko kasi siya. Maalaga kasi siya. Ikaw kasi, puro trabaho. Puro trabaho. Diyos ko. Alam niyo, tumawa ako. Hindi dahil nakakatawa, kundi dahil sobrang absurd para pakinggan. Siyempre maalaga siya. Nurse siya. Trabaho niya yun. Trabaho niya ang mag-alaga ng tao. Hindi yan pagmamahal. Trabaho lang yun. Pero ako, puro raw trabaho ko. Sabi ko sa sarili ko, hindi ko na kailangan ipaliwanag pa yan sa kanya. Kung hindi niya nakikita ang pagkakaiba, wala nang saysay pang ipagpatuloy yung usapan. Tumayo ako. Umalis ako. Wala akong iniwang salita. Alam nyo, nung nangyari to,
Akala ko doon na matatapos ang kwento ko. Malinaw naman, di ba? Nagkaroon siya ng iba. Umalis ako. Tapos, simple. Pero hindi pala. Kasi nung nagsimula yung kwentong to, may sinabi siya sa akin dati na hindi ko masyadong pinansin. Sabi niya, madalas siyang nagpapa-check up. Preventive lang daw. Dahil may history raw ng malubang sakit sa pamilya nila. Nawala raw yung papa niya dahil doon. Kaya nag-iingat lang daw siya. Noon, akala ko dahilan lang yun. Paraan para itago yung totoo. Hindi ko alam na yung sinungaling niyang dahilan noon, magiging totoo pala. Kaya kung nanonood kayo nito ngayon, at parang nararamdaman niyo yung parehong kaba na naramdaman ko noon, hintayin niyo yung part 2. Kasi doon lalabas kung bakit hindi pa rin naging simple ang kwentong ito. Doon lalabas kung ano talaga ang mangyayari sa akin, sa kanya, at sa nurse na yon. Kung na-curious sa mangyayari sa part 2, i-comment nyo kung anong palagay nyo. Totoo kaya ulit siya sa susunod? O may dahilan lang ba talaga siyang bumabalik? I-subscribe niyo na rin ang channel para hindi kayo mahuli sa part 2. Kasi doon lalabas ang totoong dahilan kung bakit siya laging pabalik-balik sa ospital. Hanggang sa muli.